Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Vince Martin, Rusty, Boy Fernandez, at Drakeford na Pierre Igo Ogan, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1831. Si Elias ay bihirang namamahala sa anuman. Kahit na siya ay isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, siya ang pinakamaingat sa kanila. Walang sinuman ang maglakas loob na makagambala sa kanya habang nagsasanay siya ng chess, piano, pagpipinta, o martial arts. Ngunit tumunog ang kanyang telepono habang naglalaro siya ng chess. Ito ay sapat na upang patunayan na ang isang pangunahing kaganapan ay importante. Tumayo si Elias upang kunin ang telepono. Mahinahon niyang sinabi, "Bakit ka tumatawag?" Ang pakikinig kay Elias ay bahagyang hindi nasaroon ng tono. Ang sekretarya sa kabilang panig ng telepono ay mabilis na sumagot, "Prinsipe, may masamang nangyari kay Director Jean, Larry Chambers, at sa lahat." Habang nagdudulot sila ng problema sa kay Harvey sa ospital, sina Benjamin at Yona Lynch ay nagtungo roon. Si Director Jean ay natanggal sa kanyang posisyon bilang isang resulta, at si Mr. Chambers ay itinapon sa kulungan. Ang Hendian World Studios ay nahaharap din sa hindi inaasahang panganib. Kung hindi tumitigil ang tumututol na puwersa, maaaring mabangkarote ang kumpanya. Maliban dito, nakakuha ako ng impormasyon mula sa Underworld upang magpatakbo ng isang background check sa kay Harvey. Lumiliko siya ay hindi kasing simple nang iniisip natin na siya. Galing siya sa Buckwood, ngunit bago siya pumunta dito, mayroon siyang ibang pagkakakilanlan. Siya si Prince York. Prince York ng Southlight. Nang inag ang kalihim nang sabihin niya ang pangalan. Ang oras ay ang kakanyahan, na kung bakit hindi siya nakakakuha ng maraming impormasyon. Na sinabi, sapat na ang pamagat ni Harvey upang maipaliwanag ang problema. Aling tao na may pamagat na prinsipe ang magkakaroon ng isang ordinaryong background? Para kay Harvey na maging tanging prinsipe sa isang malaking lugar tulad ng Southlight, sapat na upang mapatunayan ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Siya, at naisip ko na siya ay ilan lamang. Pagkatapos ay dapat na malinaw kung bakit hindi siya matalo ni Larry. Kalmadong idinagdag ni Elias, ngunit ano? Narinig ko na ang tungkol sa kay Prince York. Siya ang nagbagsak sa nag-iisang pamilyang Southlight, ang Yorks, lahat sa kanyang sarili. Ngunit sa mga mata ng mga taong katulad ko, ang mga Yorks ay walang halaga sa anupaman. Ang paghahari sa Southlight ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang sumali sa aming bilog, o alinman. Ang magagawa niya ay manatili mismo sa labas nito. Nagpapakitang gilas sa kanyang awtoridad dito dahil lamang sa pag-angkin niya sa Southlight. Nakakahiya na ang tubig dito ay napakalalim. Si Elias ay nanatiling kalmado sa buong oras. Tila siya ay may pagkaunawa sa kung sino talaga si Harvey, at hindi siya nagulat ng balita. Naalala ng kalihim ang isang bagay. Prince, may iba pa. Sinabi nito na ang isa sa 4 na masters ng Hong Kong, si Matthew Flynn, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, si Lucas Jean, Quinton York, kinatawa ng Country J ang Star Chable sa Country H, Peter Lee, at maraming iba pa ay nagtungo sa kay Prince York at Sky Corporation upang magdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, lahat sila ay nagtapos sa pagdurusa ng malaking pagkalugi. Sinusuportahan lamang ni Prinsipe Jean ang iba ng lihim, at hindi direktang kasangkot sa insidente. Hindi siya apektado ng marami. Ngunit sinabihan ako na si Matthew Flynn ay malubhang nasira nang bumalik siya sa Hong Kong. Si Quinton ay nakakulong sa loob ng 1 buong buwan upang maipakita ang kanyang mga pagkakamali, at hindi siya pinalaya hanggang ngayon. Si Peter ay mayroon pa ring posisyon bilang kinatawan na kinuha sa kanya. At kahit na walang katibayan na patunay na ang mga pangyayaring ito ay nauugnay sa kay Prince York, dapat ka pa ring maging maingat sa kanya. Isang pahiwatig ng pagkamausisa ang lumitaw sa loob ni Elias. Ngumiti siya at sumagot, kung talagang itinulak niya si Prince Jean sa isang sulok, sa palagay ko ay may kakayahan siya.
Sabihin sa isang tao na magpadala ng isang mensahe sa taong ito. Sabihin mo na nais kong makilala siya, at hilingin sa kanya na makita ako pagkalipas ng 3 araw sa Storm Pavilion. Bang! Sa ngayon, ang nakalock na gate sa hardin ng rooftop ay sinipa ng pabukas. Kalmado ang isang tao. Sa paraang nakikita ko, hindi na natin kailangang maghintay ng 3 araw. Ibinagsak ni Elias ang telepono nang makita niya ang bagong dating. Pinahigpit niya ang kanyang mga mata, nakasulat ang pagkamausisa sa buong mukha niya. Bastard! Gaano kakatapang magbarikada sa Center of Mordo na ganyan? Hinahanap mo ba ang iyong kamatayan? Maraming mga security guard ang kumuyog sa lugar. Inalis nila ang safety pin ng kanilang mga baril at itinuro ito sa kay Harvey. Sa likuran, ang mga ungol ng sakit ay maaaring marinig. Kahit na ang mga gwardya ay tila mabangis, tiningnan nila si Harvey na may takot sa kanilang mga mata. Naturally, ginawa na ni Harvey ang mga ito na magbayad ng isang mataas na presyo habang siya ay papunta rito. Hindi pinapansin ang mga gwardya, si Harvey ay naglalakad patungo sa chessboard ni Elias at kinuha ang isang puting piraso. Sa isang solong paggalaw lamang, epektibong nasil niya ang mga itim na piraso sa kanilang kapahamakan. Pagkatapos ay hinawakan ni Harvey ang parehong puting piraso at sinabi ng mahinahon. Sinasabi ng lahat na si Elias Patel mismo ay isang bayani ng henerasyon, at siya ang pangalawa na walang talo sa mga tuntunin ng chess. Ngayon na nakikita ko ito sa aking sariling mga mata, tila hindi ka kasing ganda ng sinasabi nila. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, nilagdaan ang mga gwardya na manatiling bumalik. Sinukat niya si Harvey ng isang ngiti. Harvey York. Si Prince York mismo. Sumagot si Harvey sa parehong kalmadong tono, naisip ko na ang isang maliit na pritong tulad ko ay hindi kailanman mahuli ang atensyon ni Prince Patel. Hindi ko inakala na si Prince Patel mismo ang makikilala sa akin ng isang solong hitsura lamang. Dapat ba akong matakot, o magalak? Mahinahon na naupo si Elias, walang sinasabi. Nagsimula siyang magpakulo ng tubig para sa tsaa, ibinuhos niya si Harvey ng isang tasa at sinabi ng hindi sinasadya, masyado kang mapagpakumbaba, Prince York. Ang taong may hawak ng Southlight sa ilalim ng kontrol na may isang mahigpit na pagkakahawak ng bakal. Bakit ka sa akin matatakot? Kahit na ikaw ay maaaring ang tunay na dragon ng Southlight, sa palagay mo ba na ang isang malalim na kailaliman tulad ng Mordo ay nababagay sa iyong panlasa? Kung hindi, mayroon akong ilang mga mungkahi para sa iyo. Kinuha ni Harvey ang kanyang teacup at tumagilid ng bahagya, nakangiti. Ano ang nais mong iminumungkahi? Magbayad, aminin ang pagkatalo, at lumabas. Ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan ay mawawala ang lahat sa sandaling gawin mo ito, nang tama si Elias. Tumawa si Harvey. Sa totoo lang, mayroon akong plano sa aking sarili upang harapin ito. Nakakahiya na ang plano na ito ay nangangailangan ng isang gabay na gamot. Isang gabay na gamot. Mahinahong ngumiti si Elias. Ito ay isang gabay na gamot lamang. Pinakitaan ni Harvey si Elias ng mainit na hitsura. Kapag ang Hangdian World Studios ay idinagdag sa aking gamot, ang aking kawalan ng katiyakan ay agad nagagaling. Narinig ko na si Prince Patel mismo ay isang mabait at mapagbigay na tao. Bakit hindi mo na lang sa akin ibibigay ang Hangdian World Studios? Pinahigpit ni Elias ang kanyang mga mata bago sumabog sa pagtawa. Ilang taon na mula nang may nang-ahas na humingi ng isang bagay sa akin. Kawili-wili. Talagang ikaw ay isang kawili-wiling tao. Ngunit ang kumpanya ba talaga ay nagkakahalaga sa atin ng pagsasalita ng walang katuturan dito? Bakit hindi tayo maglaro ng mas mataas na pusta? Nagsasanay ako ng mga sinaunang martial arts kani-kanina lamang, at may alam akong isang bagay o dalawa tungkol dito. Kung maaari kang manalo laban sa akin, makakalimutan ko ang lahat ng masamang dugo sa pagitan natin. Magiging kaibigan mo rin ako. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa iyo sa Mordo ay lalaban din sa akin.
Papatayin ko ang sinumang nakatayo sa iyong paraan nang hindi mo na kailangang igalaw kahit isang daliri. Ngunit kung matalo ka, pagkatapos ay pasensya na, ngunit kailangan mong maging lingkod ko. Dapat ay nasa tabi mo ako sa lahat ng oras at maglingkod sa akin ng maayos. Manggahas ka bang makipaglaro sa akin, Prince York? Tiningnan ni Elias si Harvey na may naningkit na mga mata na puno ng pag-usisa, na parang sinusubukan niyang malaman ang uri na tao ang tunay na si Harvey. Sumagot si Harvey, pag natalo ka, ikaw ay maging aking kaibigan. At kung matalo ako, mapupunta ako na maging iyong lingkod. Hindi ka ba medyo napakamasungit, Prince Patel? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Nagkibit balikat si Elias at sumagot ng mahinahon, ano ang kahilingan mo ngayon? Mahinahon na sinabi ni Harvey, hindi ako labis sa iyo. Kung matalo ka, ikaw ang aking maliit na kapatid mula ngayon. Bilang iyong malaking kapatid, ako ang magpapasya kung maaari kang mabuhay o mamatay. Tumingin si Elias kay Harvey na may naningkit na mga mata sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos, pumalakpak siya ng kanyang mga kamay upang maghudyat ang isang kawani na sumulong. Gawin ang kontrata ngayon. Isang magandang babaeng sekretarya ang lumakad pasulong. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Sinimulan niyang gawin ang tinatawag na kontrata ng handover. Ang hitsura ng kanyang mukha ay takot na nagbago kapag binasa niya ang mga kondisyon ng kontrata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang tinitingnan. Ang isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, si Prince Patel mismo, ay talagang gumawa ng tulad ng isang pusta sa isang burol mula sa labas ng mga stick. Gayunpaman, ang isang subordinate na tulad niya ay natural na walang lakas upang mapigilan ito na mangyari. Matapos gawin ang kontrata, agad na nilagdaan ni Elias ang kontrata at naselyohan ng kanyang handprint nang hindi man lang nag-abala upang tingnan ang mga nilalaman. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kanang kamay, ang kontrata pagkatapos ay ipinasa kay Harvey. Kalmado na isinulat ni Harvey ang kanyang pangalan sa kontrata at ibinalik ito sa kalihim. Sa paghusga mula sa pagkakakilanlan nina Elias at Harvey, tiyak na susundin nila ang mga kondisyon ng kontrata mula nang nilagdaan nila ito. Kung hindi nila, wala silang pagkakataon na maipakita ang kanilang mga mukha sa kani-kanilang mga lipunan sa hinaharap. Matapos pumasok sa lugar, tinanong ng walang tigil ni Harvey, Little Brother Patel, ano ang gagamitin mo? Malamig na bakal, mga armas, gumamit ng anuman, hindi ako mapanghusga. Sa pakikinig sa palayaw ni Harvey para sa kanya, kumibot ang mga mata ni Elias. Nakilala niya ang ilang mga mapagmataas na tao sa kanyang buhay. Ngunit kahit na ihambing sa iba pang 5 prinsipe ng Mordo, ang pagmamataas ni Harvey ay hindi magkatugma. Isinasaalang-alang ang pagkatao ni Elias, tiyak na lalaban siya ng buo dahil ganoon din ang ginagawa ni Harvey. Agad na kumilos si Elias, na naglalayong magbigay ng tuwid na jab sa mukha ni Harvey. Ang kanyang katawan ay gumalaw sa bilis na tulad ng ilaw, ang kanyang kamao na dumadaloy ng mabilis bilang isang anino. Ang tanawin ay nagpadala sa mga nagbabantay na security guard sa isang malabo. Tai Chi. Ang interes ni Harvey ay napukaw. Upang isipin na may isang tao na talagang nagsasanay ng Negia martial arts tulad ng Tai Chi sa panahong ito ng kapayapaan, sapat na ang kakayahang ito upang mapatunayan ang lakas ni Elias. Ngunit si Harvey ay walang balak na i-back up, alinman. Humakbang siya ng pasulong at nagtapon ng suntok. Naturally, pinili din niyang labanan si Elias ng harapan. Boom! Ang dalawang tumawid na mga kamao, at ang epekto ng kanilang mga suntok ay nagdulot ng isang malakas na shockwave. Medyo gumalaw si Harvey, habang nananatiling nakatayo sa parehong lugar. Hindi siya umatras ng isang hakbang. Gayunpaman, napilitang umatras si Elias ng 3 buong hakbang upang ma-erode lamang ang lakas na itulak siya pabalik. Prince York, hindi maganda ang pagsisikap na mapanatili ang iyong balanse para lamang sa iyong pagmamataas.
Ang martial arts ay ginagamit para sa pagpatay, at hindi para sa palabas. Kung hindi mo rin maiintindihan iyon, paano ka na lang maging kalaban ko? Ipinagpalagay ni Elias na sinusubukan lamang ni Harvey na maging maganda ang kanyang sarili at mapanatili ang kanyang pagmamataas sa pamamagitan ng pagpapakita. Sa kanya, dapat na sinusubukan ni Harvey na huwag mag-ubo ng dugo. Hindi nag-abala si Harvey na magbigay ng isang tuwid na sagot at sinabi ng mahinahon, "Sinabi ko na sa iyo, Prince Patel. Hindi ako mapanghusga, kaya gamitin ang gusto mo. Gaano ka mapagmataas?" Ipinakita ni Elias kay Harvey ang kanyang hinlalaki. "Marami na akong hinamon na tinatawag na mga sinaunang masters ng martial arts, ngunit ito ang aking unang pagkakataon na makita ang tulad ng isang mapagmataas na katulad mo. Sa kasong iyon, hindi ako dapat magpigil." Humakbang si Elias, at agad na lumitaw sa harap ni Harvey. Siya ay nag-swing pareho ng kanyang mga kamao sa mukha ni Harvey, gamit ang mga ito na parang mahabang sibat. Ang Tai Chi Long Fist. Isang matandang nagsasanay sa Tai Chi sa isang hardin na ginagawa ang dalawang galaw na ito ay maituturing na mahina. Ngunit sa sandaling ito, si Elias ay naging mahina na gumagalaw sa matinding pag-atake. Sa wakas ay nakakuha ng kaunti pang seryoso si Harvey matapos makita ang dalawang mga kamao na diretso para sa kanya. Nakatayo pa rin siya, ngunit pinamamahalaan niya na pigilan ang nakakamatay na pag-atake ni Elias sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa kanyang ulo sa kaliwa at kanan. Si Elias ay tila hindi nabibigkas, ang posisyon ng kanyang mga kamao na pupunta sa parehong direksyon. Nang gumanap siya ng cloud step, pareho ang kanyang mga kamao ay nagbago ng mga anggulo ng malaki, dumiretso sa mga sintedo ni Harvey sa sandaling siya ay nasa loob ng sandata. Nanatiling kalmado si Harvey, umatras siya ng kalahating hakbang at bahagyang iniwasan ang nakamamatay na pag-atake. Boom! Alam na mayroon siyang itaas na kamay, si Elias ay hindi nagpakita ng anumang mga pagbubukas. Pareho ang kanyang mga kamao ay lumipad muli, sa oras na ito, patungo na sa dibdib ni Harvey. Hindi maiiwasan ang pag-atake. Kung ang pagtama ay mapunta sa dibdib, ang ilang mga buto sa mga buto-buto ni Harvey ay walang pagsalang na masira. Gumawa si Harvey ng paggalaw, ngunit hindi siya nagtapo ng suntok. Pinindot niya mismo ang dulo ng kamao ni Elias gamit ang kanang kamay bago idampi sa kaliwa. Kahit na matapos ang pag-iwas ng isang barrage ng mga pag-atake mula kay Elias, hindi sinimulan ni Harvey ang anumang pag-atake. Sa mga mata ng mga manunood sa buong paligid, tila walang pagkakataon si Harvey na makaganti dahil siya ay nasa isang palaging kawalan. Nagpalakpakan ang mga security guard ni Prince Patel habang pinapanood nila ang laban. Sa kanilang mga mata, si Prince Elias ay walang kap-oras. Hindi kailanman maaaring maging kalaban niya si Harvey. Kawili-wili, walang ipinakitang emosyon si Elias, kahit na paulit-ulit na hindi tumama ang kanyang mga suntok. Mas mabilis niyang inilipat ang kanyang katawan kaysa sa dati. Ang kanyang baywang ay kumikilos bilang bao, habang ang kanyang mga kamao ay kikilos bilang mga arrow. Ang bawat solong suntok ay nagdala ng lakas ng 1,000 beses. Kung si Elias ay sumusubok lamang sa tubig noon, siya ay naging seryoso na ngayon. Ang kanyang pag-atake ay tumaas pa ang interes ni Harvey. Tumayo si Harvey, bago lumingon at nagbigay ng isang mabisyo na sipa. Walang mga kasanayan na kasangkot sa sipa na ito ay simple at bland move lamang. Ngunit sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Elias ay nagbago ng malaki. Ang ordinaryong sipa ni Harvey ay patungo sa kanyang mahina na lugar. Kung patuloy na itinapon ni Elias ang kanyang mga kamao, kalimutan ang paghagupit kay Harvey, maaaring siya ay ipadala na lumilipad sa pamamagitan ng sipa. Laking gulat niya. Hindi nakakagulat na si Prince York ng Southlight ay maaaring mamuno sa bakod na may isang mahigpit na pagkakahawak. Sa mga galaw na tulad nito, nalampasan na niya ang isang ordinaryong imahinasyon ng ordinaryong tao. Sa panahon ng medieval na edad,
Ang mga general lamang na sumakop sa larangan ng digmaan ay maaaring magpakita ng gayong sinaunang kagalingan sa martial arts. Sa modernong panahon, ang isang katulad na tao ay maituturing na isang Diyos ng digmaan. Sa madaling salita, para kay Elias, si Harvey ay may mga kasanayan na katumbas ng isang Diyos ng digmaan. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, mabilis siyang nagbago sa kanyang pag-atake sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang katawan ay kumalas, at hinampos niya ang parehong sipa. Bang! Ang parehong mga binti ay bumangga, na nagiging sanhi na ang dalawa na lumipat ng ilang mga hakbang pabalik sa susunod na sandali. Ang antas na katumbas ng isang Diyos ng digmaan. Bihirang makita ang mga taong katulad mo sa mundong ito. Nakakalungkot na nasa parehong antas ako. Ipinakita ngayon ni Elias ang kanyang paghanga kay Harvey. Itinaas niya ang parehong mga kamay. Sa susunod na sandali, isang pagputok na aura ang biglang lumitaw, tulad ng isang tsunami na bumagsak. Walang sino man ang inaasahan na magkaroon ng ganoong kapangyarihan si Elias sa kanya. Ang mga babaeng kawani sa paligid ng hardin ay agad na nagulat, habang ang mga security guard ay labis na nahihiya sa kanilang sariling lakas. Ang pagtatrabaho sa ilalim ng isang tao na ito na malakas ay may labis na presyon. Si Harvey, sa kabilang banda, ay tumanggo lamang ng mahinahon. Isang tao na katumbas ng isang Diyos ng digmaan. Ito ay medyo bihirang. Mayroon kang ilang talento. Naturally, si Elias ay tila may kakayahan sa mga mata ni Harvey. Ngunit sa mga salitang ito, ang mukha ni Elias ay nagdilim ng malaki, ito ay hindi niya inaasahan. Ang tono ni Harvey ay katulad sa isang pagbati ng isang bata na nagpapasa ng isang pagsubok na may mga kulay na lumilipad. Halika, magpatuloy tayo. Ang mukha ni Harvey ay nagbigay ng isang mapaglarong ekspresyon, na parang bibilhan niya siya ng candy para sa bata, kung ang bata ay pinamamahalaang matalo siya. Kabanata 1835. Bang! Nagpakita si Elias ng isang kakila-kilabot na ekspresyon. Sa pamamagitan ng isang padyak ng kanyang binti, ipinadala niya ang kanyang katawan pasulong sa bilis ng kidlat. Ang mga tile na marmol sa lupa ay nagpakita ng mga nakikitang mga bitak mula sa epekto ng kanyang paggalaw. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, lumitaw si Elias sa harap mismo ni Harvey. Ibinaluktot ni Elias ang kanyang kanang kamay sa hugis ng isang claw, at pagkatapos ay ibinaba ito mismo sa mukha ni Harvey. Ito ang Eagle Claw Hand. Ang labi ni Harvey ay nagpakita ng isang mahinahon na ngiti. Itinapon niya ang isang matatag na suntok upang kontrahin ang pag-atake ni Elias. Bang, bang, bang. Ang kanilang mga katawan ay tumawid sa bawat isa sa isang iglap. Sa susunod na segundo, nagpasuray-suray ang katawan ni Elias at agad siyang pinadala na lumipad. Matapos siyang makarating sa lupa, natisod siya bago siya tumayo ng diretsyo. Si Harvey, sa kabilang banda, ay nanatiling buo. Natalo ka. Tandaan, ikaw na ang aking maliit na kapatid ngayon. Medyo sumimangot si Elias. Pagkatapos ng isang split seconds, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng takot. Nang hindi niya napagtanto ito, isang bakas ng paa ang nakikita sa kanyang tiyan. Kung inilagay ni Harvey ang isang maliit na puwersa sa kanyang sipa, si Elias ay magiging ganap na madurog. Malaki ang nagbago ng ekspresyon ni Elias habang nakatitig siya sa marka ng paa. Sa wakas ay nagbuntong hininga siya at sumagot, "Tama iyon, natalo ako. Salamat sa pagpunta ng madali sa akin, Prince York." Umiling-iling si Harvey, "Hindi Prince York ang itawag mo sa akin kundi Big Brother. At huwag kalimutan ang tungkol sa aking Hengdian World Studios. Mula ngayon, mabubuhay ka kapag sinabi ko sa iyo, at mamamatay ka kapag hiniling ko ito. Alinmang paraan, mayroon akong pangwakas na sasabihin." Ang mukha ni Elias ay naging mas madilim na lilam. Siya ay isang bayani ng henerasyon. Dahil natalo siya, gagawin niya natural na sumunod sa mga kondisyon ng pusta. Ang lahat ng mga shares ng Hengdian World Studios ay inilipat sa ilalim ng pangalan ni Harvey,
kasama ang natitirang mga kawani nito. Tulad ng tungkol kay Elias, siya ay gumawa ng isang dahilan matapos siyang pilitin na sumangguni kay Harvey bilang kanyang big brother. Para sa isang mapagmataas na tao tulad ni Elias, kakailanganin niya ng ilang oras upang makumbinsi na natalo siya, kahit na nakaranas ng kumpleto at lubos na pagkatalo. Hindi nag-alala si Harvey tungkol sa kaligtasan ni Cynthia sa ospital dahil nandoon sina Benjamin at Tyson upang protektahan siya. Gayunpaman, tinawagan pa rin niya si Rachel at sinabi sa kanya na magtalaga ng higit pa sa mga alagad ng lungmen sa labas upang magbantay. Kasabay nito, inilagay din ni Harvey si Rachel na mamahala sa Hangyan World Studios. Sa isang banda, makakasama niya si Aiden at maaaring panatilihin siyang magsusuri. Sa kabilang banda, walang interes si Harvey sa pakikitungo sa studio. Ang kanyang hangarin na magkaroon ng Hangyan World Studios ay simple, at iyon ay upang itulak si Cynthia sa ranggo ng industriya ng libangan sa hinaharap. Nang matapos na siyang makitungo sa lahat, naalala niya na si Kate Walker ay nananatili pa rin sa numero 1 villa ng Fragrant Hill. Baka hindi pa siya kumakain. Bumili siya ng ilang mga takeaway sa isang restaurant at nagmadali sa bahay. Si Kate ay natutulog sa buong araw sa villa, at ang kanyang enerhiya ay na-replenish ng lubos. Nang makita niyang bumalik si Harvey, isang mainit na ngiti ang humawak sa kanyang mga labi. Isang araw kasama si Harvey ay maaaring ang pinakamasayang sandali niya. Walang dapat ikabahala, at walang dapat ipag-alala. Ang tanging bagay na maaaring nababahala siya ay, maaaring hindi tumigil ng matagal si Harvey sa villa at manatiling kasama si Kate. Sa pag-iisip na ang tinatawag na ugnayan sa pagitan ng bawat isa ay isang maling kasunduan lamang, natagpuan ni Kate ang kanyang sarili na medyo nasaraan ng loob. Hindi inisip ni Harvey ang maraming mga saloobin na tumatakbo sa isip ni Kate. Inilagay niya ang mga kahon ng takeaway sa lamesa ng kape, at upang sabihin ang tungkol sa isang bagay sa kanya, noon lang, biglang tumunog ang doorbell.